Proud of both. I am Pinoy. Proud of both. I am Pinoy. Proud of both. I am Pinoy. Proud of both. Mabuhay from the City of Structures and Skylines, New York City. Isang magandang pagbati po sa ating mga kababayan na andiyan sa Pilipinas and around the world. United States is one of the top destinations of Filipinos abroad. New York City alone is home to more than 82,000 Filipino residents. Magandang araw po. Ako po si Ethel Cantor Constantino. Samahan niyo po ako sa pagbibigay ng mga inspiring na stories mula sa ating mga kababayan mula rito sa New York City. Ito po ang inyong paboritong programa, I Am Pinoy, Proud Ako. I am Miguel Braganza II, New York actor, director, choreographer. You are watching I Am Pinoy, Proud Ako. Taong 1866, nagsimula ang dance and song show dito sa New York City. Di lumaon ay tinawag itong Broadway show dahil sa kabaan ng Broadway ginaganap ang mga performances na ito. Makalipas nga po ang isang century ay nakilala na ang New York bilang musical theater capital of the world. Dito, maraming talento ang nakilala, nalinang at nagtagumpay. Isa na nga po rito si Miguel Braganza II, isang Filipino. Siya po ay kasama sa original cast ng Miss Saigon at nakasama ng grupo sa loob ng 13 taon. Ipinanganak sa Davao City, lumaki sa Zamboanga del Norte, nag-aral at nalinang ang kakayahan sa pagsasayaw at pag-arte sa Silliman University sa Dumaguete City. Ito si Miguel Braganza II, isang international performer at miyembro ng original production ng mega musical show na Miss Saigon. Lumaking bibo at malikhain na bata si Miguel. Sa murang edad noon, alam na niya kung ano ang kanyang nais gawin sa buhay, ang mag-perform at magpasaya ng tao. Sa elementarya, naging representative si Miguel sa halos lahat ng mga dance contest ng kanyang paaralan. Ngunit nahinto ito pagdating ng high school upang mag-concentrate sa academics bilang paghahanda sa kolehiyo. I want to perform. And one time, this is so funny, I heard this music, Meditation of Thais by Massenet. It's from the opera Thais. It's a violin solo. I heard it on radio. So I grabbed the curtain, covered myself with a cloth, and start moving. And my father saw me and was like, "So, what are you doing?" Got this belt out. Fuck! You don't do that. You know, like, oh my! But I knew that dancing was in my heart, and singing. Sa kolehiyo, nagpapalit-palit ang kurso si Miguel, kumuha ng medical technology, nursing at communication arts. Ngunit sa huli, tinapos rin niya ang speech and theater arts degree kung saan nandoon ang kanyang puso. Pagkatapos mag-aral, nagturo si Miguel sa Zamboanga. Ngunit dahil sa pangarap na mapalawak pa ang kanyang kaalaman sa pagsasayaw at theater arts, dumayo siya sa Manila baon ang malaking pag-asa at ang 50 piso sa kanyang bulsa. Naging working student sa Manila, tagalinis ng isang dance studio at props man kapalit ng libreng pag-aaral sa sayaw. Di lumaon dahil sa ipinakitang husay at interes ay nabigyan siya ng pagkakataon na magturo sa may 3 malalaking dance school sa Pilipinas. Ang Julie Borromeo Dance Arts Company, Academy of Performing Arts in Makati at SM Cubao Dance Center. Naging bahagi rin siya ng musical shows na The Man of La Mancha at The Wiz na tinanghal sa Cultural Center of the Philippines. I wish I stayed longer, but I thank God that an angel came and gave me money to study in America. Sa halagang $10,000 na bigay ng isang naniniwala sa kanyang abilidad, narating ni Miguel ang Alvin Ailey American Dance Center, isang tanyag na dance school rito sa New York kung saan nag-aral din ang singer na si Madonna. Makalipas ang isang taon, naging scholar rin si Miguel sa Nat Horn Musical Theater. Habang nag-aral ng classical ballet, nagtrabaho rin siya bilang waiter sa isang restaurant dito. We have to focus on academics. The purpose was getting a scholarship in college, so this and that. So it was all more science.
I perform every now and then in high school, but it was not. It was not a thing that I had to do because first and foremost was you know, getting a scholarship for college. Lalo pang lumawak ang kanyang kaalaman sa theater arts nang pumasok ito sa La Mama Cultural Center kung saan siya gumawa ng ilang dance opera at cabaret shows. Sa panahon ding iyon, nagsimula siyang kumanta sa tulong ng musical composer na si Robert Nassif. Ganun pa man, hindi pa rin ito naisip na pasukin ang Broadway hanggang sa... So a friend of mine from Manila said, Miguel, audition for Miss Saigon. You know, you have an audition in a few months. So I thought all the while Miss Saigon was a beauty contest. So I'm not a drag queen, you know, exactly what I said because, you know. So he explained to me, so go, you know. Sa mahigit 5,000 nag-audisyon, nakuha ni Miguel ang papel bilang club owner sa original production ni Cameron Mackintosh ng Miss Saigon. Kasama siya sa national tour ng grupo sa United States, Canada, Europe at Portugal sa loob ng mahigit 13 taon. Be truthful in every show you do, you know, because you do it. I mean, I did it I think for 5,000 times. But how to make the show fresh is a different thing. So it's a matter of your attitude towards the show, your commitment, your discipline. Because you cannot get sick because you are singing every night. Pagkatapos ng Miss Saigon, binalikan ni Miguel ang pagiging choreographer at teacher ng kanyang sariling musical theater workshop class na MV2 o Miguel Braganza II. Busy rin ito sa paggawa ng mga shows kasama ang ilang Filipino artists dito sa New York at New Jersey. I love children, I love teaching, and I told myself I will devote my time for the kids. Because I always believe that every kid is an artist. Ibinahagi rin ni Miguel ang kanyang talento at panahon sa Pilipinas sa pamamagitan ng programang Street of Dreams kung saan nagbibigay siya ng libreng workshop sa mga mahihirap na kabataan. In my own little way, you know, we cannot save the world, but it's always nice to have a little pockets of excellence. Even few children that you can start that hopefully can help other children also in the future. We are Philharmonic, And you're watching I am Pinoy, proud ako! Hello, I am Rian Avendula Phillips, Miss Filipino American 2015. Sa tuwing buwan ng Hunyo, ipinagdiriwang nating mga Pilipino ang Philippine Independence Day. Dito sa New York City, ito na yata ang pinakamalaki at pinakabonggang okasyon ng mga Pinoy. Halika! Ating saksihan ang makulay na parada, masayang pagtitipon at makahulugang pag-alala sa diwa ng sakripisyo at pagmamahal sa ating bayang sinilangan. Taon-taon, inaabangan ng mga Filipinos dito sa Northeast USA ang pagdiriwang ng Philippine Independence Day. Sa bawat unang linggo ng buwan ng Hunyo, ginaganap ito sa Madison Avenue sa New York City. Daan-daang Filipino-Americans and residents ang dumadagsa rito upang makisaya at makasama ang marami nating kababayan. This is the time to showcase our rich heritage and our culture. The annual observance of Philippine Independence Day came into effect after past President Diosdado Macapagal signed Republic Act No. 4166 on August 4, 1964. Ngayong taon, ipinagdiriwang ng mga Filipino ang ika-117 taon. Ito naman ang ika-26 na taon na ipinagdiriwang ng mga Filipino sa New York. This has been the most awaited celebration and the largest Philippine independence celebration, the largest gathering so far worldwide. Every year, the number of participants is increasing.
Filipinos from as far as Canada and Philippines come here to join the festive and colorful occasion. Sa parada, suot-suot ng maraming contingents ang kanilang indigenous festival costume. At tulad ng iba pang pagtitipon sa New York, seguridad ang pangunahing prioridad rito. Kaya naman, aktibo ang mahigit 200 Filipino volunteers na tila nagbayanihan pa upang ipatupad ang katiwasayan sa okasyon sa tulong naman ng New York Police Department. Samantala, ipinamalas naman ng mga dilag na ito ang kanilang talino at talento sa ginanap na Diwa ng Kalayaan 2015 pageant. Sa bawat selebrasyon, tiniyak naman ng Philippine Independence Day Council na makatulong sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa ilang proyekto doon mula sa bahagi ng pondo na kinikita sa mga fundraising events. Noong nakaraang taon, nagbigay ang Council ng cash and goods para sa mga biktima ng kalamidad sa Pilipinas. Just a small one, a festival. We didn't have the parade in the beginning, and it became larger in time, and it became like this. Suitcase, legal documents, and a lot of prayers. Ito po ang kadalasang bitbit ng mga OFW sa kanilang paglisan sa bansa. Ngunit dito sa New York City, may nakilala po kayong isang registered nurse na ang kanyang mga bitbit, agong, malong, at kulintang. Naku po, siya po ay isang proud Pinoy na nais may bahagi ang kanyang kultura dito sa Amerika.
Suot ang makukulay at tradisyonal na kasuotan ng indigenous peoples ng Mindanao, kaaya-aya ang pagsasayaw ng mga miyembro ng Kinding Sindao Melayu Heritage sa saliw ng mga katutubong instrumento. Gamit ang agong, kulintang, bandigan, flute at iba pa, maiging ikinukwento ng grupo ang mayamang kultura, tradisyon, paniniwala at kasaysayan ng iba't ibang tribo sa Pilipinas tulad ng Maguindanaon, Tiboli, Higaonon, Maranao, Iranon, Bagobo, Mandaya, Tiruray, Calagan, Igorot, Tausug at Mangyan. Taong 1993, tinatag dito sa New York City ang Kinding Sindao na nagmula sa salitang kinding nang ibig sabihin ay dance at Sindao o light. How about the Tagalog? So these are epics from the Maranao, Maguindanao, and Iranon. We share those epics where all these stories from long time ago is embodied as an oral tradition. So these dances and music that you have seen today are just a glimpse of how Kinding Sindao portray our mission, which is to assert, to reclaim, to preserve and recreate the oral tradition of the ancestral Philippines, particularly the Southern Philippines. And we're able to preserve those traditions through legends, epics, and myths. Siya si Bay Labi Agaos Potrirangka Manis, aktibong miyembro ng Maranao Tribe at Tubong Davao. Dumating sa New York bilang registered nurse, ngunit sa kanyang paglisa ng Pilipinas, tiniyak ni Potri na bitbit niya ang kanyang kinagisnang kultura at ito'y kanyang maipagpatuloy at maibahagi dito man sa Amerika. Kaya naman itinatag nito ang Kinding Sindao 23 taon na ang nakararaan. I am conscious that I have to bring my home with me. I have to bring the culture with me. So I brought my malong, my luggage of malong and luggage of kulintang and agong to come here and told myself that I'm not going to leave home. I am bringing home with me. Kabilang sa kanilang mga performances ay ang full-scale dance dramas na Raha Mangandiri, Sultan Kudarat at Bembaran. I'm doing this because I would like to bring back in the consciousness primarily to the Filipinos that we have this ancient noble heritage. Not because I want to do that, not because I would like to entertain, but because there is a part of history that were denied from us, Filipinos, and has to be brought back to our consciousness so that we will understand who we are as a people and also to be understood by the rest of the world. Bayang mudas akan huwing dapilang bayan. Sa mga naglalakihang venues dito sa New York City tulad ng La Mama Lincoln Center at sa iba't ibang eskwelahan, dito ay nakapag-perform na rin ang grupo na binubuo ng halos 40 artists. Ilan nga sa kanila ay walang dugong Pilipino, ngunit napamahal na rin sa kulturang Pinoy. My name is Matthew Cheers. Well, first of all, I'm half Filipino. It's so much more to be a Filipino, and a lot of younger people don't understand that, you know, there's such a rich history and tradition when it comes to being Filipino, and a lot of Filipino Americans actually struggle with their identity and finding out who they are. And so I came to Kinding Sindao to kind of find that out for myself. Ako si Melanie Dolfa. It was really important for me to support the mission of Kinding Sindao, which is to assert, reclaim, and preserve that history, right? Because that history is connected to our struggle as a people. Kapayapaan po. My name is Andre Ignacio Dima Pilis. Connect with my culture, connect with my roots, connect to who I am as a Filipino. These dances, Muslim dance, because Muslims are followers of Islam. And Islam is a religion. There's no such thing as dance in Islam.
Maliban sa pagtuturo ng sayaw at musika, ipinapalawak din ng Kinding Sindaw ang katutubong martial arts na tinatawag na Kali o kamot liho o hand movement. Nariyan din ang storytelling at ang pagtuturo ng mga salitang Pilipino. Talaga namang nakakabilib ang pagsisikap ng grupong ito upang mapanatiling buhay ang kulturang Pilipino dito sa New York City. Naway magbigay inspirasyon ito sa ating lahat upang lalo pa nating mahalin, tangkilikin at ipagmalaki ang bawat kultura na mayroon tayo, nasa loob man o labas tayo ng Pilipinas. I'm Chef Rafi of Bullet Festival in Payag Restaurant. You are watching I Am Pinoy, Proud Ako. Bulad, buwan, daing o dried fish, anuman po ang tawag nyo rito, tiyak ako na isa ito sa mga paboritong pagkain ng mga Pilipino. Ngunit dito na dyan sa Pilipinas, dito sa Amerika, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay makakain kayo nito. Kaya naman naisip ng Payag Restaurant, isang sikat na restaurant dito sa Queens, New York, na ibigay na ang hilig ng mga Pilipino pagdating sa daing. Tara na, makikain at mabusog sa unlimited bulad recipes dito lamang po sa Bulad Festival. Fresh from Bantayan Island, Cebu, Philippines, nasa plastic bags pa ang mga salted, sun-dried fish na ito. Mismo ang may-ari ng Payag Restaurant na si Rena Avendula ang personal na bumiyahe sa Pilipinas para bumili ng iba't ibang klaseng daing. Sa taong ito, may 60 kilong salted fish ang kanyang dala para sa 2 araw na Eat All You Can o Bulad recipes. Ibinababad muna ito sa tubig upang mawala ang alat at ipiniprito sa loob ng 3 minuto. Every year, nagta-travel ako sa Pilipinas usually days before or a week before to get the bulad. So kahapon lang po ako dumating. Ang bulad natin galing po yan sa Bantayan Island, which I have already suki. Ang Bulad Festival ay ang taunang okasyon ng mga Pilipino sa New York para muling lasapin ang isang nakasanayang comfort food sa agahan sa Pilipinas. Mula sa regular na pritong danggit o rabbit fish, tosinong bulad, kinilaw na bulad hanggang sa special salted lapu-lapu escabeche. Right now kasama po natin si Chef Rafi. Siya po yung namamahala sa pagluluto ng mga naka-display dito sa buffet table ng Payag Restaurant. Chef, ano ho ba yung mga recipes natin for the Bulad Festival? The menu for our 2015 Bulad are, first off, yung fried rice natin na may kasamang dilis or the anchovies. It's also with garlic. So parang garlic fried rice with dilis. Then our fried fishes, of course, hindi mawawala ang favorite na danggit. Ang our crispy chicharon o yung fish skin. And then we have the squid, fried pusit. And then the tocino or the cured fish. Yan, no? And then we have our escabeche lapu-lapu. So, dinaing na lapu-lapu and then nilagyan natin ng sweet and sour sauce for escabeche. We also have our sinigang na lechon. Hindi po siya fish. Hindi siya fish. Special siya. Fish of the mga healthy. Okay? Then, just kidding. Of course, lechon muna natin yan, and then sinigang natin. We also have our ginataang munggo with squash. And then we added some dilis din. Kinilaw na dilis. So, yeah, kinilaw, and then we added some fried dilis. And then that's coconut milk? Of course, with coconut milk, yep. And then our ensalada with salted egg, mangoes, tomatoes, onions, and cucumber. Wow! Right. And some delicacies that we have, the fried bananas and the peanuts. Right. They're from the province of Cebu. Chef, bakit kailangang puntahan ng mga Pinoy dito sa New York ang Bulad Festival? Maliban sa gusto nila kayong makita.
it brings us closer to our being Filipinos. That's number one. Siyempre, tsaka when we go back to the bulad thing, I mean, it's parang bumabalik tayo kung saan ba tayo nanggaling, being Filipinos, di ba? I mean, hindi siya ganun kabango sa pangamoy, pero sa panlasa natin, talaga number one ang daing. Partner naman ito, ang bottomless na sikwate o cacao chocolate drink na mula pa rin sa Pilipinas. Sa panghimagas, nariyan ang paborito kong binignit o ginataan. Is it salty? Yeah, but just the right kind of salty. It's not overly salty, and it's really good. And like I said, it's like there's a lot of flavor to it still, and it's crispy, which I like. Ang Bulad Festival ay nagsimula noong 2012. Ginaganap pagkatapos ng Holy Week, usually on the third weekend of the month of April, from 10 in the morning to 2 in the afternoon. At sa bawat okasyon, parami ng parami ang mga Pilipinong tumatangkilik nito. I've decided to have this Bulad Festival because I want the Filipinos, especially here in the US, not to forget our delicacies, especially bulad. Sa taong ito, maaga ang pagdating ng mga mahihilig kumain sa daing at nang matikman ang pinakakaabangan. So good! Yeah, look, I'm using my hands. It's her third plate. It's hard to cook it at home because then the smell would be all over the place. But if you have like a big house, like in a backyard, you can cook it. But if you live in an apartment, it's hard. Tiyak na nakakabusog nga ang sarap ng daing menu sa Bulad Festival. Ngunit higit pa rito ay ang pagsasama-sama ng mga kaibigan at pamilya sa isang hapagkainan at ang mahabang kwentuhan habang kumakain na tulad ng kasanayang ginagawa sa bansang sinilangan. At yan po ang kabuuan ng ating kwentuhan sa araw na ito. Sana po ay nabigyan namin kayo ng kasiyahan at inspirasyon. At sisikapin rin po namin na araw-araw po ay magbibigay kami sa inyo ng mga kwento, hindi lamang po galing sa New York City, kundi maging sa ibang bahagi pa po ng mundo. Laging tandaan, mahalin ang bansa, gumawa ng tama. Ako po si Ethel Cantor Constantino. Ito ang inyong bagong programa sa telebisyon. I Am Pinoy, proud ako.